For today's video ay samantalahin ng pagkakataon habang nasa loob ng bomb shelter si Lola. And for today's kaganapan ay syempre magulo pa din at wala pa din tigil ang resbaka ng magkakalaban. Kapag tahimik, walang alert at walang mga pagsabog ay balik sa normal ang buhay at nasa labas kami ng bomb shelter ni Nilush. At dahil magaling na si Nili at balik na ulit sa dati na maayos ay hindi na kami nagpapambuno kapag kailangan ko nalinisan at palitan ng damit. Kalmado na at wala nang nagaganap na iyakan at hindi na rin siya sumisigaw. At buti na nga lamang ilang araw bago magkaroon ng kaguluhan dito sa Israel ay gumaling na din agad siya at kahit paano ay nabawasan na ang aking stress. Meron nga nagtanong na paano daw malalaman na magaling na si Nili. Ang sakit ni Nili ay kusang gumagaling at syempre paunti-unti ay nakikitaan siya ng pagbabago. At inaabot din ng halos 5 buwan para masabi na talagang magaling na siya at nasa maayos na ulit. Dumaan pala dito sa bahay si Rapi para dalahin niyang tubig ni Lola na mineral. Meron naman kami dito sa bahay na filter sa gripo, ang kaso'y ayaw ni Lola na uminom doon at iba daw ang lasa. At ayun nga si Nilush at bagong kain lamang at nalimutan ko pa nga na alisin yung kanyang tissue. At dahil magaling na nga si Nili ay nagbabawi na yan ng tulog at mayat maya ay gusto niyang matulog. At sa mga concern nga po sa aking mga alaga at may nag-comment nga na, "Hay nako, di na lang doon patulugin yung matanda sa bomb shelter para di mapagod labas-pasok. Hay nako din sa'yo ate, charot." Kapag may gantong kaguluhan dito sa Israel ay talagang dinadala ko si Lola sa bomb shelter at doon na siya nag-i-stay at doon na siya natutulog. Yung bomb shelter ay yun ang pinakakwarto ko dito sa bahay at dahil nandun si Lola ay ako ang natutulog doon sa kwarto ni Nili. At kapag nasa maayos naman na kondisyon si Nili ay ayaw niyang matulog doon sa kanyang kwarto at mas gusto niya doon sa salas. At habang nasa bomb shelter nga si Lola ay sinamantala ko ang pagkakataon at nilinis ko yung kanyang kwarto dahil kapag nandyan siya ay hindi ko yan malilinis ng ganan. Hindi ko na nga din sinabi kay Lola na lilinisin ko yung kanyang kwarto dahil kapag sinabi ko pa ay hindi niya ako papayagan. Ayaw niya kasi na magagalaw ang kanyang mga gamit kaya laging makalat ang kanyang kama. Kapag magulo nga dito sa Israel at biglang nag-siren ay hindi ako napapatakbo dahil nasa loob lang naman ng bahay ang aming bomb shelter. Pero kapag si Lola ang tumawag sa akin ay bigla-bigla na lamang ako mapapatakbo. Dali-dali nga ako dahil panay ang tawag sa akin ni Lola at kapag hindi agad ako lumapit ay maiiyamot sa akin si Lola. May mga nagsasabi din pala na bakit hindi na lamang daw kaming tatlo matulog sa bomb shelter para hindi maabala ang aming pagtulog sa gabi. Kung pwede nga lamang po sana ay bakit hindi, ang kaso ay maraming dahilan kung bakit hindi po kami pwedeng magsama-sama na matulog sa bomb shelter. Unang-una ay ayaw ni Lola na matutulog kami ni Nili sa sahig. At pangalawa, kung ayaw ni Lola ay mas lalong ayaw ni Nili na matutulog siya sa sahig. Meron naman kami ditong foam na panlatag pero kapag si Nili ang humiga sa sahig ay mahihirapan din siya na bumangon. Ayos lang naman kami ni Nili kahit wala kami sa loob ng bomb shelter kapag walang siren, basta ang mahalaga ay nandun si Lola. Safe naman kami dahil bago magkaroon ng mga pagsabog ay meron kaming halos 10 minuto para makapasok ng bomb shelter. At dahil nandito lang naman sa mismong loob ng bahay ang bomb shelter ay mabilis naman kami nakakapasok ni Nili. At ayun nga, tapos ko na linisin ang kwarto ni Lola at sana ngay matapos na din ang kaguluhan para bumalik na ulit sa normal ang lahat. Ay nga't nagising na si Nili at kahit paano yung nakatulog siya at 2 araw na nga din kami puyat niyan dahil sa sunod-sunod na siren dito sa aming lugar. At ayun nga't habang nasa banyo si Nilush ay nag-siren na naman at buti na nga lamang at meron kami sariling bomb shelter dito sa bahay at hindi na namin kailangan na lumabas. Dahil yung iba ay kailangan pa nilang bumaba para pumunta sa pampublikong bomb shelter ng building. At yung iba naman ay sa hagdanan ng building napunta dahil isa daw yung sa safe na lugar para pagtaguan. At ayun nga si Nilush at nakapwesto na at habang nagsasara pala ako ng pinto ay nainom agad yung yogurt drink ni Lola. Sa tuwing papasok nga kami dyan sa bomb shelter ay laging kinakain at iniinom ni Nili ang pagkain ni Lola. At dyan naman ako pumupwesto sa may ulunan ni Lola at ayun nga't may naupuan ako na basa, yun pala ay wipes. At ayun nga si Nilush at hindi pa sob sa kanyang ininom na yogurt drink ni Lola at pati nga kape ay sinisid na din. Pero nagpaalam muna siya kay Lola na iinumin niya yung kape dahil napagalitan siya nung ininom niya yung yogurt. Ang tagal kasi ni Lola na hinintay na mawala yung lamig dahil galing sa rep at nung iinumin na nga ni Lola, abay wala nang laman. Napakabilis nga ni Nilush basta pagkain at malingat ka nga lamang saglit ay uubusan ka niyan. Ay nga't sa wakas ay nakalabas na din kami pagkatapos namin makatanggap ng notification sa app na safe nang lumabas ng bomb shelter. At ayun nga si Nilush at binigyan ko na din ng merienda para hindi inaagawan si Lola. Ayan nga yung sakit ni Nili na hindi na mawawala, yung mayat maya ay gusto niya kumain at kapag hindi nga kinontrol ay baka mapatula din kay Lola na halos hindi na nga din makabangon sa kama. Pagkatapos ka magkape ay natulog si Nilush at sa kasarapan nga ng kanyang tulog ay bigla na namang nag-siren. Unang ang alert ay ayaw niya pang bumangon at matutulog pa daw siya. Importante nga ngayon ang tulog kay Nili dahil ngayon pa nga lamang siya magbabawi dahil kagagaling pa nga lamang niya.
Tunay na nakakaawa yung mga tao sa gantong sitwasyon ng kaguluhan, lalo na yung mga matatanda na walang bomb shelter sa loob ng bahay na kailangan nilang mag-akyat baba para lamang masigurado ang kanilang kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat ng nangangamusta at nag-aalala para sa kalagayan namin ng aking mga alaga. Kahit na magulo at araw-araw pa din na may mga pagsabog dito sa aming lugar, ay nasa maayos at ligtas naman po kami ng aking mga alaga. Ay siya, hanggang dito lamang po ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place, and please subscribe to my YouTube channel.